Isa sa pinakamagandang tatak ng Japanese brand dito sa bansa ay ang Isuzu Motors. Magagandang klase ng mga sasakyang nagbumula dito at higit sa lahat nakuha ng kumpanyang ito ang panlasa ng maraming Pilipinong mamimili ng sasakyan na naghahanap ng complete package utility vehicle na walang katulad pagdating sa kalidad ng build, fuel efficiency, power output at modern technology. Kaya naman sa video nito itatalakayin natin ang tatlong magagandang sasakyan ngayon na dapat mong bilhin mula sa Isuzu Motors. Yan ang iisa-isayin natin kasama ng mga kabuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman gamitin po click yung subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Isang Isuzu car brand manufacturer sa mga tinitingalang brand sa merkado ng Pilipinas. Bukod sa mapagkakatiwalaang kumpanya, ito rin kasi ay isang Japanese car automaker na gumagawa na rin ng ilang mga matitibay na klase ng sasakyan, matitibid at dekalidad pa. Dito sa bansa gaya ng Isuzu Crosswind, Isuzu Travis, Isuzu D-Max at ang Isuzu MU-X na tatalakayin natin. Ang SUV na MU-X ng Isuzu ay may pangalawang henerasyon na ngayon na inilabas sa bansa. Ang bagong update sa modelong ito ay mas pinaghusay pa, hindi lamang sa panlabas na itsura nito, kundi pati na rin sa panloob na mga katangian at mga bagong features na magagamit sa pang-araw-araw. Bales sa mga hindi nakakalam, ang modelong ito kasi din ay mag-iisang dekada na ring namamayagpag sa bansa. Mula noong una itong inilabas noong Setyembre 2014 pa. At mula noon ay marami nang napabilib sa pagiging matatag na klase, may angking natural na lakas, hindi sirain at napakatipid sa fuel. Kaya naman ganun na lamang din ang pagtangkilik ng marami dito sa Isuzu MU-X magpahanggang ngayon. At lalo na kung malaman mo pa ang mga bagong update sa modelong ito na kalalabas lang din. Gaya ng sa bagong external design nito na meron isang sariling estilo at pormahan na naiiba sa marami. Medyo pointed at maskuladong tingnan ang itsura ngayon at mas pinaganda ang signature design ng front radiator grille body mold nito. Mga eye-shaped projector by LED headlamp at meron itong maliliit ding mga fog lamps sa ibaba na naka-full LED na rin. Kasamang ilan pang bagay na makikita mo sa buong bahagi ng external nito. Ang mga built-in side-to-side stepboard panels, malalaking sukat ng mga gulong, dalawang matutulis na nakahigang tail lamps sa likuran, kasama ang reverse light at rear fog lamp, pati na rin ang isang LED third brake light na nakakabit sa built-in rear spoiler nito sa itaas, ay ang nagbibigay ng kaaya-ayang itsura dito sa bagong Isuzu MU-X 2024 model. Meron itong 5 klaseng variant na pagpipilian dito sa bansa. Mula sa pinaka-low variant nito na tinatawag na Isuzu MU-X RZ4E na 2-wheel drive LS automatic transmission at ang manual transmission na RZ4E LS din. Ito ay may makina na 1.9 liter diesel engine inline 4-cylinder, 16 valve dual overhead camshaft. Samantalang ang tatlong klaseng top variant naman nito na tinatawag na Isuzu LS-A automatic transmission at ang sumunod dito na LS-E automatic transmission na parehong naka 2-wheel drive lamang. At ang pangatlo ay ang tinatawag na 4x4 LS-E automatic transmission ay ang pinaka nagdadala ng full package ng mga bagong katangian nito ngayon na pinapagana naman ng pare-parehong naka 3.0 diesel engine, naka inline 4-cylinder na rin at with dual overhead camshaft na 4JJ-TCX Blue Power diesel engine. Ang 5 mga variant naman ito ay pare-parehong nakakuha ng 6-speed gear shifting sa transmission. Ngunit may pagkakaiba pagdating sa mga performance level na nagagawa. Ang tatlong variant na naka 3.0 liter ay gumagawa ng mas malakas na maximum output na 187 horsepower sa kada 3,600 RPM at 450 Nm ng torque naman sa kada 1,800 to 2,800 RPM. May average top speed itong modelo na umaabot sa 190 km/h. Ang fuel supply nito ay naka-CRDI at matipid din talagang kumonsumo ng fuel. Meron itong fuel tank capacity na 80 liters at talagang malayo-layo ang mararating. Sa fuel consumption nito na nag-a-average ng 16 km per liter sa highway. Ganyan kasikat ang Isuzu car brand na to pagdating sa mga fuel efficient car na inilalabas nito. Gaya na lamang nitong MU-X 2024 model. Ang modelong ito ay upgraded na rin pati ang mga braking system
Ang front and rear brake kasi nito ay ginamitan ng parehong ventilated disc type na klase. Bihira lamang ito magkaroon sa SUV car dito sa bansa kasi madalas ang mga front brake lang ang mga nilalagyan ng ventilated disc type. Well, ano nga ba ang mapapala mo pag naka-ventilated ang braking system? Ang mga naka-ventilated kasi, hindi basta-bastang nag-iinit at napakalakas ng kapit. Hindi madaling mapudpud ang mga fads at mas maliit din ang tiyansang makabangga sabi sa ilang mga pag-aaral kapag naka-ventilated disc daw ang sasakyan mo. At pagdating naman sa mga suspensions, sa front nito ay ginamitan ng double wishbone with rear suspension na multi-link at may mga shock absorber na may malalaking coil spring. Minimal lang ang dragging at mas magandang lumaro sa off-road at sa kahit anong bounce. Naka-power steering din ang steering type nito with rack and pinion. Kaya ang maneuverability ay talagang mas maimamanage ng maigi. Adjustable na rin ang steering column na naka-tilt and telescopic pa. Kaya user-friendly kahit pa sa mga baguhan. Para sa ganitong sukat ng sasakyan, hindi ka mahihirapang gamitin kahit sa mata traffic. Ang mga gulong nito ay may kalakihan din. May kabuang sukat ito na 265 by 50R20 at makakapit. Mga naka-tubeless na rin at may napakagandang alloy wheel mags design. Pagdating naman sa loob nito, makikita ang tatlong hilera ng mga upuan nito na 7-seater at mga napakakomportabling tingnan. Bukod kasi sa makakapal ng foam ang inilagay sa materyales, naka-leather cover din kasi ito at may heat reflecting pa. Para sa top bar yan, auto-adjustable at may seat lumbar support na rin nakasama. Para kahit sa malalayong biyahe ay talagang makaka-relax habang nakasakay ka dito. Sinamahan pa ito ng mga convenient features gaya ng mga storage space, maliliit na bulsa at may mga kasamang bottle and cup holder para sa inumin. Meron din itong mga USB port charging sa bawat portion na makikita, na kung saan ay pwede ka ditong mag-charge ng iyong gadget. Additional features pa nitong bagong Isuzu MU-X mga kaibigan, ay pwede mo na rin kasing pagganahin ng engine starting nito sa pamamagitan lamang ng remote key system. At meron pang mga bagong teknolohikal na katangian kagaya na lamang ng new smartphone tailgate nito, na kung saan ay kusang bumubukas ang tailgate basta masense nito ang key transmitter sa malapit hanggang sa kalahating metro. Isa pa, ang malamig na singaw na nanggagaling sa mga air ventilators sa pamamagitan ng magandang aircon system nito ay may auto climate control na rin. May kasamang air quality control system na naglilinis sa amoy ng hangin sa loob nitong sasakyan. Maaalis nito ang masangsang at mabahong amoy sa loob nito. At makakamit pa ng bawat pasahero ang kanya-kanyang preference. Depende sa mga ninanais na temperature ng bawat pasahero nito. Kabilang pa sa bagong modelong ito ang mga sistema o gadget na makikita sa loob. Gaya na lamang ng mga libangan o mga entertainment. Tulad na lamang ng 10.1-inch size display monitor screen na detached screen pa. Meron itong Apple CarPlay at Android Auto na rin. At may kasama na rin connectivity gaya ng Bluetooth, FM and AM radio, USB and auxiliary input at navigation system. Tulong para kahit papano ay hindi tayo aantukin at malilibang sa malalayong biyahe. Sa pamamagitan ng mga ito, kasama ang magandang audio sounds na nagagaling sa 8 speaker nito. Lahat ng mga yan ay nakokontrol din sa manubela na hawak ng driver, na karamihan sa mga pindutan, access o remote sa sounds, connectivity, incoming call alert o kung may mga sasagutin kang tawag ay mapipindot mo na sa manubela nito. Na karamihan sa mga ito ay narito na mismo sa manubela. Meron din itong magandang naka-digital TFT instrument panel na nagbibigay ng malinaw na impormasyon tungkol sa mga signal o sign kasama ang mga notifikasyon na lumalabas dito. Isa pa sa highlight nitong modelo ay ang pagkakaroon ngayon ng adaptive cruise control system. Ito ang sistema na kung saan ay hindi mo na kailangan pang tapakan ng matagal ang accelerator o gasolina nito. Iseset mo lamang ang speed na ninanais mo ay kusa itong aandar at nakadepende sa mga sasakyan na nasa unahan nito. Kung ito ay hihinto o tatakbo ng mas mabilis ay gagayahin din itong modelo. Kaya makaka-relax ka talaga sa biyahe niyan dahil para ka na rin naka-autopilot. Yun nga lang, kinakailangan pa rin i-manage ang manubela para sa maayos na pagbalanse sa kalsada. At syempre hindi manual ang parking brake nito dahil ginamitan na rin ito ng electric parking brake with auto hold. May 800mm na water wading capacity. Isang sistema na bago lang din sa modelong ito, na kung saan ganito kataas kasi ang kaya nitong suungin na tubig na hindi napapasukan ang makina nito o maapektuhan ng pagandar.
Kaya kahit sa mga bahaing kalsada o matutubig na lugar, ay talagang mapapakinabangan mo din ito. Pagdating naman sa ilan pang mga detalye, kagaya na lamang ng safety features, itong Isuzu MU-X ay sagana rin sa mga bagay na yan. Katulad ng pagkakaroon nito ng ADAS o tinatawag na Advanced Driving Assistance System. Ang purpose nitong ADAS ay para maiwasan ang anumang aksidente, sagian o pagkabangga sa kalsada, na kung saan sa pamamagitan ng radar o sensor nito ay automatic itong magsisend ng alert sa driver at kusa ring hihinto sa traffic light o kaya mga pedestrian. Sinusuportahan ito ng iba pang mga sistema kagaya ng lane departure system na para naman maiwasan ang pagpapalit-palit ng lane o linya sa kalsada, nang sa ganun ay maiwasan din ang pagkasagi sa mga biglaang nag-overtaking na kasabay natin. Isa pa, meron din itong blind spot monitoring alert, isang sistema na nakabase sa sensor o radar na makikita kadalasan sa side mirror at likurang bahagi nitong sasakyan, na kung saan sa mga biglaang nag-overtaking kagaya ng motorsiklo at iba pang malalaking sasakyan ay otomatiko namang nagbibigay ng sign sa driver sa pamamagitan ng vibration o visual audio at mag-automatic brake kung sakaling malagay sa alanganing sitwasyon. Kasama rin sa mga safety features na yan ang rear cross traffic alert. Para naman sa pagpapaatras, bigla ring gagana ang sistemang ito o kaya naman ay biglang hihinto kapag may mga paparating na sasakyan sa likuran mo habang ikaw ay nagpapaatras. At bukod pa dyan, meron din itong speed sensing door locks na kusang naglalak o nagsasara ang mga pintuan nito kapag nabit ang standard na bilis na 30 km/h. May parking assist na rin ito, parking sensor at rear camera for better parking assistance. Magagamit ito ng mga beginner lalo na sa mga nag-aalangan mag-park, lalo na sa mga masisikip na parkingan. Kasama na rin dyan ang hill start assist control system at ang downhill assist nito. Para sa mga akyating kalsada o lugar ay mainam namang gamitin ang mga safety features na ito. At kagaya ng iba ay angkop din sa modelong ito ang mga basic o standard safety measure kagaya ng ABS o anti-lock braking system with electronic brake distributor at brake assist na mga pangkaragdagang suporta para sa paggamit ng maayos ng braking system at braking power. Meron itong crash sensor, front and side impact beams, maraming mga airbags at seat belts ay talagang nakatutulong sa mas ligtas na pagsakay at pagmamaneho nito. Isa pa, hindi makukumpleto yan kung wala rin ang mga security features. Sinama na rin kasi itong bagong modelo ng mga bagong security sense na magpapanatag naman sa atin lalo na kung wala tayong secured na parkingan. Itong modelo ay meron kasing central locking, anti-theft device, anti-theft alarm, meron din power door lock at engine immobilizer system para hindi basta-bastang mapagana kung wala ang mismong susi o transmitter key nito at hindi basta-bastang mabuksan kahit gamitan pa ng anumang gamit para magbukas ang mga pintuan nito. Ang modelong ito ay may malawak ding rear luggage compartment storage na may maximum load capacity na 625 kg at mahigit sa 2,000 liters ang kaya nitong ikarga sa likuran. Ang haba nito ay nasa 4,850 mm at may lapad ito na 1,870 mm. Ang kabuuang taas naman ito ay umaabot ng 1,825 mm at may wheelbase size naman na 2,855 mm. Meron itong ground clearance size na 235 mm at bagay na bagay lang din sa malulubak at mga matutubig na kalsada. Ang kabuuang timbang nito ay umaabot ng 2,700 kg. May seating capacity na 7 to 8 seater. Nakadepende sa size ng mga sasakay dito at dito sa bansa, itong modelo ay inilabas sa 5 magkakaibang klase ng variant. Mula sa pinaka-low variant na tinatawag na RZ4E 4x4 LS automatic transmission at ang pinaka-top variant nito na 4x4 LSE-automatic transmission na nagkakalaga sa bansa mula sa 1,650,000 pesos hanggang sa 2,505,000 pesos sa kasalukuyan. Kung naghahanap ka ng pinakamurang pickup truck ngayon, yung magagamit mo sa iyong negosyo, di naman kaya sa iyong travel adventure ride,
Ang Isuzu ay nag-o-offer ng pinakamagandang pickup truck na perpekto para sa lahat ng iyong lakad at sa mura nitong price tag. Ang bagong Isuzu D-Max 2024 model. Ang Isuzu D-Max ay ang entry ng Isuzu Philippines sa mid-size na pickup truck segment dito sa bansa. Ito ang workhorse ng Japanese brand na idinisenyo para dumaan sa anumang klase ng kalsada at anumang paggagamitan. Namana nito ang pagiging maaasahan ng Isuzu Fuego at ng iba pang mga nauna dito na pick-up truck ng brand. Pero mas marami ditong inilagay ng mga katangian gaya ng pangkaligtasan at kaginhawaan sa pagsakay upang umangkop sa pamumuhay ng mga Pilipino sa araw-araw. Ang bagong Isuzu D-Max ay nagkaroon din ng 9 na klase ng variant na pagpipilian. Mula sa pinakabababang variant nito na nagkakahalaga lamang ng 917,000 pesos hanggang sa pinakamataas na klase ng variant nito na nagkakahalaga naman ang 1,905,000 pesos. Ang bagong update sa modelong ito ay siguradong magugustuhan mo. Hindi lang sa napakagandang pormahan nito ngayon, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng bagong features at yan ang iisa-isain natin. Bali ang Isuzu D-Max kagaya ng ibang mga modelo ay ginamitan din ng reliable machine, isang dekalidad na klase ng makina na nagpapanatili sa pangalan ng brand bilang isang mapagkakatiwalaang Japanese automaker hindi lamang sa bansa kundi pati sa iba't ibang bansa pa. Itong bagong Isuzu pickup truck kung papansinin sa bagong update nito ngayon ay na-refresh ang kaunting bahagi ng disenyo nito sa harap, gaya ng nakakaakit na two-tone na signature design muscular power frontal grille radiator nito. Mas na-elevate nito ang pagiging brusko ng datingan. At sa ibaba, ang open type design lower grille naman ay nagkaroon ngayon ng mas malalaking butas na honeycomb design. Ang kagandahan nito ay mas maraming airflow ang direktang pupunta sa engine nito, at upang makadagdag na rin sa cooling system ng makina habang tumatakbo itong sasakyan. Meron din itong na-redesign na LED headlamp na kung saan ang daytime running light nito ay nasa itaas na portion kumpara sa dating modelo na nasa ibaba pa. Kasama ang lower fog lamp nito na nagbibigay sa modelo ng mas magandang visibility sa madidilim na kondisyon. At ang side-to-side profile ay same pa rin nung sa dating modelo. Nagkaroon nga lang ng bagong estilo ng rim type at mags at mas pinalaking gulong na may eleganting 8-inch matte dark gray alloy wheels. At isang kapanapanabik na bagong kulay ng body na tinatawag na Islay Gray. Tulong ng malalaking gulong nito ay napapanatili ang stability sa malulubak na klase ng kalsada sa pamamagitan ng pinalawak ding mga rim at matitibay na suspension. Ang rear portion naman makikita ang bagong mga ilaw nito na 3-type LED design tail lamp. Kaya ang overall looking nitong bagong Isuzu D-Max ay napaka-competitive na klase. Kaya nitong makipagsabayan sa pormahan pa lang ng ilang brand competitor gaya ng Toyota Hilux, Ford Ranger, Mitsubishi Triton at Nissan Navara. Bukod pa dyan, ano pa nga bang na-upgrade pa sa modelong ito? Pagdating sa internal, meron itong bagong infotainment system na may sukat na 10.1 inch. May kasama na itong Apple CarPlay at Android Auto. Nilagyan din ng mga bagong pindutan para sa audio sounds at mga connectivity. Meron din itong Bluetooth, FM and AM radio at ang lahat ng mga variant ay nakakuha ng tiga-6 na speaker maliban sa pinaka-top variant nito na may 8 speaker sa kabuuan. Ang Isuzu D-Max 2024 model ay mayroon ding voice control system para mas mapadali ang access at mas convenient na rin, at isang navigation system para sa internal satellite o nagsisilbing built-in maps GPS nitong sasakyan. Hindi mo na kailangan pang magpakabit nito sa aftermarket. Kasama ang multifunctional na steering wheel o bagong disenyo ng manubela nito, na kung saan karamihan sa mga control maging sa audio sounds at connectivity ay narito na para sa pagpapadali ng access, lalo na kung nagmamaneho ka ay mas madali mo na lamang ding mapipindot ang mga buton dito kung kinakailangan. Ang Isuzu D-Max 2024 model ay may bagong design din ng instrument cluster na naka multi-information display
o MID. Nagpapakita ng maraming impormasyon katulad ng fuel gauge, odometer, trip meter, outside temperature at ng iba pang gauge na makikita mo dito. Makikita rin mismo sa display nito ang mga importanteng mensahe gaya ng warning sign at iba pang mahalagang impormasyon. Na naka-TFT design na ito ngayon, na kung saan ang itsura ay parang monitor screen na rin. At ang pinakamataas na variant nito ay nakakuha rin ng advanced features sa aircon system, gaya ng naka-dual zone climate control na kung saan ang bawat nakasakay dito, pasahero man o driver, ay may control sa kanya-kanyang preferred na temperature. Makukomportable ka talaga. Itong third generation Isuzu D-Max ay equipped na rin sa drive assist features na kinabibilangan naman ng forward collision warning. Sinusuri ng sistemang ito ang daanan habang bumabaybay sa kalsada at nagmamaneho para ma-detect ng mas maaga kung may nakaambang panganib o pagkabangga. Halimbawa na lang may sasakyan sa unahan na biglang hihinto o di naman kaya biglang babagal ang bilis, ay kusa nitong masisense para mag-apply ng autonomous emergency brake o biglang paghinto. Nilagyan din ito ng misapplication mitigation system. Isang safety features na kung sakaling matapakan natin ng hindi sinasadya ang accelerator pedal o gasoline nito, ay hindi rin basta-bastang aandar ang engine para hindi mauwi sa pagkabangga o maitinding disgrasya kung magkataon man na matapakan ito. At isa pang feature sa bagong modelo ay ang pagkakaroon din nito ng adaptive cruise control system. Ito ang sistema na kung saan i-adjust ang speed nitong sasakyan at idinidepende sa bilis ng sasakyan na nasa unahan. Kung bumabagal ang sasakyan sa harap, ay kusa rin itong babagal at bibilis. At kapag gamit mo ang sistemang ito, ay may chance maipahinga ang mga paa mo sa pagtapak ng accelerator o di naman kaya hands-free sa manubela. May time kang gawin o hawakan ng ibang bagay sa oras na gumagana ang adaptive cruise control system nito. At sa loob naman, ang lahat ng bagong Isuzu D-Max ay nagkaroon ng maayos na pagkakalatag ng cabin na binibiyayaan ng napakaraming standard na convenience features. Ang dashboard at ang trim ng bagong D-Max ay mas upscale kumpara sa naunang modelo. Sa top of the line na variant nito, makakakuha ka ng soft touch plastic at leather wrapping sa mga pangunahing touchpoint. Nag-restyle din ng manubela nito na gumagamit ng mga eleganteng disenyo. At ang screen ng infotainment system ay mahusay ding isinama sa center console ng dashboard panel nito. At ang mga buton at switch naman ay idinagdag din sa bago nitong bersyon. Tanging ang top of the line na LSE 4x4 automatic transmission ang nakakuha ng mga brown na leather na upuan, habang ang ibang variant ay nakakuha ng tela na cover sa mga upuan. Ang mga piling variant ay nakakuha ng 12 volts accessory socket na nakakabit sa kung saan ito mapapakinabangan ng mga pasahero, habang ang mga USB port ay standard sa buong saklaw, kung saan dito ay pwede kang makapag-charge. Ang lahat ng variant ng bagong Isuzu D-Max ay may kasamang mga pangkaligtasan gamit para sa pang-araw-araw na pagsakay. Ang LSE 4x4 automatic transmission na top of the line nito ay nakikinabang mula sa 7 airbag, habang ang natitira sa line-up model ng D-Max ay nakakuha lamang ng driver at front passenger unit na airbags o may 2 airbags lamang. Kasama sa mga standard na kagamitan sa iba pang variant, maliban sa single cab model nito, ay ang anti-lock braking system o ABS. Nilagyan din ito ng electronic brake force distribution o EBD, kasama ang electronic stability control, brake assist, brake override system at marami pa na siyang sumusuporta sa pangkalahatang brake procedure para sa kahit saang antas, lugar o klase man ng kalsada. Kapag ginamit mo ang brake nito ay siguradong kakapit at gagana ng mabuti. At sa iba pang mga safety features, tanging ang range stopping trim lang ang nilagyan ng auto dimming rear view mirror
pati na rin ng front at rear parking sensor na may reversing camera. Habang ang ibang mga pagpipiliang variant nito ay nakakuha naman ng rear parking sensor na may kasamang backup camera. At ang pinakabago para sa ikatlong henerasyon ng Isuzu D-Max 2024 model ay ang pagkakaroon nito ng Advanced Driver Assistance System o tinatawag na ADAS. Ang ADAS ay isang catch-all na term para sa anumang uri ng teknolohikal na katangian na ginagawang mas ligtas, mas madali o mas komportable ang pagmamaneho o pagsakay ng bawat pasahero sa loob ng kalsada. Maaari itong saklawin ng lahat ng mga sistema ng pangkaligtasan mula sa pangunahing pag-andar tulad ng babala o warning sign sa iyo ng isang potensyal na banggaan hanggang sa mas advanced na mga kinakailangan tulad ng otomatikong pagpapalit ng mga linya. Meron itong safety features para dyan na tinatawag na Lane Change Keeping Assistant. Sinusuportahan ka sa oras na nagpapalit o lilipat ng linya sa kalsada para hindi makasagi o makabangga ng ilang mga sasakyan na kasabayan. Binubuo rin ito ng forward collision warning, autonomous emergency brake, turn assist, misapplication mitigation, adaptive cruise control, manual speed limiter, automatic high beam, lane departure warning, blind spot monitoring, rear cross traffic alert, at multi-collision brake system. Sa dami ng safety features na nakapaloob sa bagong modelong ito, tiyak na magiging pangunahing pagpipilian ito pagdating sa pick-up truck segment sa hinaharap. Bukod sa may maaasahang kalidad, tibay at tatag ng bawat nilalaman, ay ginawa pang mas advanced at high-tech sa pagkakataong ito. Ang bagong pickup truck ay nakakuha rin ng malakas na power output mula sa ipinamanang makina na nanggaling pa sa mga ninunong modelo. Binubuo pa rin ito ng Blue Power Plant at RZ4E engine na may alinman sa 1.9 liter o 3.0 liter engine displacement na turbo diesel. Ang RZ4E ay may 1.9 liter engine para sa mga low variant nito. Ay gumagawa ng malusog na maximum output naman na 148 horsepower sa kada 3,600 RPM at 350 Nm ng torque naman sa kada 1,800 to 2,600 RPM. Habang ang Blue Power engine na may 3.0 liter na para sa mga top of the line na variant nito ay nagpapalabas naman ng mas makapangyarihang 187 horsepower sa kada 3,600 RPM at 450 Nm ng torque naman sa kada 1,600 to 2,600 RPM. Ang parehong makina ng bawat variant ay ipinares sa parehong mga naka 6-speed na automatic o manual na transmission nito. Ang bilis na nagagawa ay nakadepende rin sa laki ng makina at sa lakas ng power output. Gaya ng naka 1.9 liter engine ay tumatakbo sa pinakamabilis na 170 to 175 km per hour. Habang ang mga naka 3.0 liter engine naman ito ay tumatakbo naman sa bilis ng 180 to 185 km per hour. Ang bagong Isuzu D-Max ay merong 78 litro ng fuel tank capacity na maaari mong ikarga at kumukonsumo ng hanggang sa 15 to 18 km per liter. At ang mga suspensions naman ng lahat ng third generation ng Isuzu D-Max ay mayroong dynamic drive platform. Dagdagan pa yan para mas mapahusay ang biyahe at kaginhawaan. Itong midsize na pickup ay nilagyan ngayon ng double wishbone front suspension na may mga coil spring at lip spring with shock absorber naman para sa rear suspension. Meron itong matitibay at makakapit ding brake na naka-ventilated disc sa front at ordinary drum brake type naman sa rear. Ginamitan din ito ng magandang klaseng kombinasyon ng manubela at steering na naka-power type at track and pinion. De-adjustable ang steering column kaya panigurado kahit may kalakihan ito hindi masyadong mabigat i-maneuver. Bukod pa dyan, itong bagong Isuzu pickup ay nilagyan din ng mga security sense para hindi mapasok
magalaw o manakaw ng kahit na sino sa pamamagitan ng mga security sense nito na tinatawag na central locking, pagpapatibay ng pagkasarado o paglock ng pintuan, sinamahan pa ng power door lock, engine immobilizer system para sa makina at hindi basta-bastang mapagana, at ang anti-theft alarm device system nito. Para naman sa pag-aalarma kung sakaling masagi o magalaw ito ng hindi inaasahan. Pagdating naman sa dimension, meron itong haba ngayon na umaabot sa 527.7 cm at kabuuang lapad na 188 cm. May taas ito na 181 cm at tumitimbang ng 2,600 kg. Nagkakalaga ang kasalukuyang presyo nito mula sa 917,000 pesos hanggang sa pinakamataas na variant nito na nagkakahalaga ng 1,905,000 pesos. Isuzu Travis ay ang entry ng Isuzu Car Philippines sa light commercial vehicle segment dito sa bansa. Isa rin ito sa mga hinahangaan ngayong modelo ng marami, lalo pat napatunayan ng marami ang kahangahangang nagagawa nito sa pagde-deliver, cargo, pampasahero at partner sa negosyo ng ilan nating mga kababayan. At higit sa lahat, meron kang isang bagay na matutuklasan sa modelong ito na hindi mo makikita sa ibang mga brand competitor. Gawa ang Isuzu Travis sa bansang Indonesia at dinala sa Pilipinas para maging kabahagi ng mga mamamayang Pilipino sa pagpapalago ng kanilang mga negosyo. Meron kang makikita sa harapan nito na simpleng pormahan lang. Walang masyadong arte at anumang pinagkakabalahan. Meron itong dalawang malaking ilaw sa harapan na may kasamang signal light indicator, pati na rin ang clearance at parking light nito. Naka-halogen type pa ang headlamp pero maliwanag na rin naman. Isa pa sa nagpapadagdag disenyo at ganda ng harapan nito ay ang pagkakaroon ng silver accent garnish sa front bumper grille na nagbibigay rin sa modelong ito ng unique identity at pagkakakilanlan, kasama ang nameplate na Isuzu at Travis na mismo nakadikit sa harapan nito. Pagdating naman sa side portion, makikita ang malaking sukat ng Isuzu Travis utility body. Merong 4 na standard wheel and tires na pang heavy duty at may kabuuang sukat na 195 by 55 R14. Ang Isuzu Travis ay isang business mobility vehicle, kaya kahit sa anong klaseng negosyo ay pwedeng-pwede. Kargahan mo man ito ng mabibigat ay kakayanin dahil meron itong cargo volume o bigat na kayang dalhin ng hanggang sa 1,600 kg. Bukod pa dyan, ang chassis at suspensions kasama ng brake na ikinabit sa modelong ito ay sobrang matitibay at makakapit sapagkat yan ay idinisenyo at pinag-aralang maigi ng mismong engineering manufacturer para magdala ng anumang mabibigat na gamit at dumaan sa anumang klase ng kalsada sa loob o labas man ng syudad. Kaya naman ang front suspensions nito ay naka-double wishbone habang naka-lip spring na may kasamang shock absorber at mga coil spring naman ang rear suspensions nito. Nagbibigay ng magandang laro o bounce sa tuwing maidadaan mo ito sa malulubak o mahahams na kalsada. At ang braking system ay lubhang makakapit para din sa malakas na preno. Once na magamit natin sa mga emergency braking na may mabigat na karga itong sasakyan ay siguradong kakapit din. Naka-ventilated disc type sa front habang naka-drum brake type naman sa rear. At meron din itong dalawang klase ng variant na pagpipilian, ang Isuzu Travis na S at ang Isuzu Travis na L variant. Ang unang makikita sa difference ng dalawang ito ay ang wheelbase size. Ang Isuzu Travis S kasi ay may mas mababang wheelbase size, kaya ang meaning ng S ay short wheelbase, habang ang Isuzu Travis L naman ay may long wheelbase na mas mahaba naman kumpara dito. Pero syempre may difference din yan pagdating sa presyo. Mas mura dyan ang S variant kumpara sa L variant. At pagdating naman sa likurang bahagi, sa mga hindi nga rin pala nakakaalam, ang Isuzu body cabin mga kaibigan ay gawa dito sa Pilipinas lamang. Dinadala itong modelo dito sa bansa mula sa Indonesia na chassis, body at ulo lang. Ayun pa rin ang masusunod kung anong platform ng cabin ang pipiliin mong ipalagay sa likod nito. Well, kung itong nasa video natin, kung ito na nga ang napili mo ay mas maganda rin naman. Dahil pwede siyang pampasahero ng mga tao, lagayan ng mga cargo at kung ano-ano pa man. Pagdating sa likuran, meron itong mga ilaw na katulad sa ilan ng pormahan. Kasama at magkakadikit ang clearance lamp, reverse lamp, signal lamp at ang stop lamp nito. Merong dalawang mahahabang upuan na para sa 16 na pasahero. 8 sa 8 mga kaibigan ang siguradong makakaupo riyan.
Mayroon pang malapad na espasyo sa harapan na pwedeng pagkargahan ng mga gamit. Bukod pa dyan, ang maganda sa modelong ito, ang rear cabin space nito ay may sarili na ring aircon system para sa ilan. Kung saan ang Isuzu Travis Utility Body ay binabahagian din ng matinding lamig ng body na nanggagaling sa mismong main source nito sa harapan na naka-dual aircon system na. Kaya naman mas komportable hindi lamang ang driver at katabi ng driver kundi pati ang mga pasahero na nasa likuran. Pagdating naman sa harapan, meron itong 3 seating capacity sa driver at 2 katabi ng driver. Makakapal lang upuan pero nakatela lang ang cover. Meron itong dashboard panel na fully cover, plastic gray na medyo may pagka-rubber, kasama ang iba pang mga components na para sa libangan gaya ng mga audio sounds. May connectivity gaya ng USB at auxiliary input, pwedeng pagsaksakan ng anumang USB port o socket upang may connect ang cellphone gadget para pag-chargean. Sama ang FM and AM radio na libangan na rin ng driver sa oras na bumababay sa malalayong biyahe upang hindi basta-bastang antukin at mas mapanatag ang loob habang nagmamaneho. Alright. At bukod pa dyan, sinamahan pa ito ng bottle and cup holder na pwede namang paglagyan ng mga inumin. Kasama ang mga console packet, low box compartment na pwedeng paglagyan ng maliliit na gamit. Pagdating naman sa seating arrangement, pwede ring i-adjust ang seats nito depende sa comfortability. Ang iba pang interior consignment ay mapapakinabangan mo rin, kaya ng sun visor na panangga sa init at pagkasilaw sa haring araw habang nagmamaneho. Sinamahan pa ito ng power steering type na klase ng manubela, kahit papano'y very smooth ang maneuver. Dahil sa naka-hydraulic power na rin ang component ng steering type at naka-rack and pinion, kaya hindi magwiwiggle kahit maidaan mo sa malulubak na kondisyon. At pagdating naman sa makina, ang Isuzu Travis ay pinapagana ng 2.5 liter 4JA1 Blue Power diesel engine. Ito ang subok ng makina ng brand na ipinamana mula pa sa mga ninuno at nilagay ngayon sa isang truck body na gaya nito. Kaya hindi lamang sa hatawan at sa patipiran maging sa patibayan ay siguradong makasusulit ka dito. Kasi sa mga hindi nakakaalam, ang Isuzu manufacturer mga kaibigan ay kilala sa buong mundo ng iba't ibang mga bansa, lalo na kung sa makina ang pag-uusapan, dahil isa sila sa mga pinagkakatiwalaan pagdating sa engine capability mga kaibigan. Bukod pa riyan, ang makina nito ay sinamahan din na naka 4-cylinder with 16 valve at naka dual overhead camshaft. Meron itong fuel supply system na naka CRDI at mayroong emission norm compliance na Euro 4. Kaya hindi na rin maingay at mausok at eco-friendly. Sinamahan pa ito ng isang manual na transmission na may 5-speed variable gear shifting na gumagawa ng maximum output na 77 horsepower sa kada 3,900 revolution per minute, habang ang newton meter ng torque naman nito ay nasa 177 sa kada 1,800 revolution per minute. Kaya naman ang nagagawang bilis nito ay umaabot din ng hanggang sa 160 to 170 km per hour. Meron itong Isuzu Travis na fuel tank capacity na 50 liters at kumukonsumo na rin ng matipid na umaabot ng hanggang sa 14 to 15 km per liter lalo na sa highway. Meron din itong mga safety features na magagamit mo sa bawat biyahe, gaya ng seatbelt, engine check warning na nagpa-pop up sa mismong instrument meter panel at nagpapaalala kung magkakaroon man ng aberya sa loob ng makina at upang mas madala sa pinakamalapit na service center. Sinamahan pa ito ng front impact beams na kung saan nagpapatibay ng mga side at front panel nito sa oras na magkakaroon ng kolisyon o banggaan upang hindi direktang mapuruhan ng mga occupants sa loob nito. Sinamahan din ito ng mga parking sensor na kung saan tumutulong din sa maayos na pagpapark lalo na sa masisikip na parkingan. Susuportahan at aalalayan ka ng sensor na ito para makapag-park ng maayos ng walang nasasagi o nababanggaman. At ang pinakahuli mga kaibigan ay ang kabuuang sukat nito. Meron itong haba na 445 cm at lapad na 169.5 cm. May taas ito na 195.5 cm at may wheelbase size na 225.5 cm. At ang ground clearance naman nitong Isuzu Travis mga kaibigan ay nasa 20 cm, kaya mataas-taas na ring tingnan. Meron nitong turning radius o sukat ng kalsada na makakain mo sa oras na ikaw ay mag-U-turn na 4.5 meter lamang. Ang kabuuang bigat nito ay nasa 1,290 kg at kayang bumuhat ng hanggang sa 1,660 kg na bigat. So ibig sabihin mga kaibigan, bagay na bagay ito pang deliver at partner talaga sa negosyo na maiabot kayang presyo
na 1,040,000 hanggang sa 1,111,000 pesos mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na variant nito. Ang modelong to ay available sa mga Isuzu branch dito sa bansa. Kaya kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon ay baka naman pwedeng paklik ng like button at pa-comment na rin ang opinion sa ibaba ng video na ito.